Hi guys, good morning and welcome back to our YouTube channel. So today guys ay pala ako guys, nagripat ako. So yung mga aloes ko na nasa DIY cement pot ay naisipan kong i-repat dito sa mga pots na to. So para magaan lang sila guys buhatin. Kung napapansin nyo guys, nagiging stress na yung ating mga aloes. So, ang ganda talaga guys ni aloes. Ito nga guys, so propagation ko lang to. Ayan o. Hindi ba yan gaanong stress, pero ang ganda ng niya, ng pattern ng kanyang leaves. Ayan. Tapos, ayan yung iba nating mga mga aloes. So, ito free lang to sa akin dati guys. So, dito ko siya naripat sa malaking pot kasi lumalaki talaga siya. Ayan. Tapos, ito yung isa, may flower na din. Yan. Tapos, ito yung isa guys. So, na sunburn lang to kasi nung biglang init. Ayan. Na sunburn siya. So, maganda din guys yung pattern ng leaves niya. Ayan o. Yan. Madungis lang kasi hindi ko na sila tinanggalan ng mga napunta-punta sa leaves na soil mix. Pero mawawala din yan guys kapag diniligan natin. Ayan. Tapos, ito guys, hindi ko alam kung ano name nito. Ayan siya. Parang aloe din, no? Ayan siya. Yan. So, isa lang yan dati. Tapos, nung tinanim ko siya sa maliit na pot ko lang to guys, tinanim yung white pot. So, napakita ko ata to nung niripat ko to dito. So, ngayon, tingnan nyo guys. So, ang dami niya babies. Paikot to. Sobrang dami. Ayan. Ang ganda din ng leaves niya. And yung iba, ito baby lang to guys, nung kinuha ko. Tapos meron na din siyang tumutubo dyan na baby, andun banda oh. So, galing yan dun. Yan, kasi nung binigay yan sa akin na free, meron siyang babies. So, yung babies niya, kinuha ko, tapos nanghingi yung mama ko. Binigyan ko, ayan, ito yung isa guys oh. Ayan, so, sa mataas na pot, yung yung malambot na pot ko siya tinanim para lumaki siya dyan ng bongga. Ayan. Ito yung isa guys. Ayan o. Free lang din to sa akin. Ayan. Ang ganda niya. Ang ganda ng color nito. And di ko lang alam kung ano itsura niya kapag na-stress siya. Kung nagpipink din ba siya or nagre-red. Ito yung isa. Ayan. Ito yung kinuhanan ko nito guys o. Ayan. So, nasira lang yung leaves niya dito banda o. Nung panay ulan, parang nagmashi. Ayan. Tapos yung iba ko guys na propagation ng ng aloes, nandoon, tinanim ko na siya, binalik ko na siya sa pot niya. Ito yung isa guys, so naputol ko yung isang leaf. At, dito din yung isa. Yan, dito din yung isa oh. Na-separate. Ito kahapon ko pa to naripat. Ayan. So, yung mga cement pot ko, doon ko na lang muna sa gilid. May flower na din siya. So, pare-pareho lang naman yung flower ng mga aloes na to guys. Yan, ang ganda din ng niya. Ay, ito pala guys, yung kinuhanan ko ng ganito. Ito yung propagation ko na to. Ayan. Ayan, magkapareho sila ng leaves. Ito, iba pala to. Iba din yung nito, itsura. Yan. So, ayan, kinuha ko yung isa guys. Yan, umulan. Yan, makulimlim kasi dito. Tapos, umuulan-ulan. Yan, nahulanan siya. Ayan siya guys. So, may flower na naman siyang lumabas dyan. Yan, ito talaga guys. Kapag ito na stress, ay nagiging ganun siya. Yan o, magkapareho sila. Yan. O, kaso lang, ito, hindi na stress. Yung dito, medyo stress. Yung dito, hindi na. Kasi, hindi to ata nabibilad masyado guys. So nalagyan ko sa kanya. Ewan ko lang. Hindi ko lang sure. Kasi yung mga kasama niya stress naman eh. Ayan o. Yan. So ito guys yung mga mga pinropa ko. Yan update sa ating mga napropa na mga aloes before. Ayan guys so namatay na yung mga ayan pinagugupit ko palagi. Yan namatay na. Pumayat siya kasi guys ayan o tanggal na. Ala, ito na stem rot to. Ayan, kinat ko na pala yun guys. So, hayaan na natin dyan. So, ayan. Ayan sila guys. So,
ano na sila, dehydrated na kasi tuyong-tuyo na sila guys. Ayan. So, pag mamaya, pag may time, didiligin ko to. So, dito kasi hindi masyadong hindi dito nababasa masyado ng ulan kapag mahina lang. Kasi, tawag dyan, may sa itaas, may banana. Ayan, dyan ko muna sila nilagay. So, ayan, pabulok na to guys na na to, rice hull. Ayan. And then, ito naman guys na malaking pot na to, dito yung isa nating bread ives na nakalagay. So, tinanggal ko na sila guys. Ayan kasi, nag-stem rot guys. Ayan, stem rot. Yung ating bread ives. Yan yung kakaulan last week guys na sunod-sunod. Ayan kawawa naman ito. Ayan, ang laki pa naman nito guys. Sayang. Ayan sumisirit pa yung tubig niya sa katawan. Overwater na talaga to. Yan. Ayan siya guys. Tapos yun yung ko. Yan, buhay pa yan. Tapos ito naman ay kinuha kong guys. Kinuha ko to doon sa cactus ko na nabili kay Sir Mark. Ayan yung mataas to na stem. So kinat ko siya and then tinusok ko lang to dito guys. And then ayan na tumubo na. So itatanim ko to sa separate pot. Yan. Para mayroon akong isa pang cactus na yan. So, mayroon na tayong na-propa niya. So, ito yung itsura ng ating beltana. So, kakaripat lang natin. Ayan. So, gusto ko kasi guys, ito, isipan kong beltana ang itanim ko dito kasi itong pot na to ay napakalaki. Then, si beltana naman guys ay hindi naman siya maselan. So, itong beltana na to, kapag ito lumaki pa dito lalo guys, lalo to magiging lush at lalong magiging malaki yung mga leaves niya at stem niya. So, kasi malaki yung ating pot. So, hindi naman to siya dito ma-overwater kasi dito naman na sila guys sa loob ng greenhouse. Hindi ko na sila ilalabas. Yan. So, umaambon ngayon at makulimlim. Ayan. Pero, okay lang na mag-repot kasi nandito naman tayo sa loob ng greenhouse at hindi naman ito mababasa. So, ayan. So, dito naman sa ating bread ives, tingnan nyo, napakaraming dry leaves. Ayan. Napakarami niyang dry leaves. So, mamaya lilinisan ko yan. And then, maglalagay ako ng bagong soil sa ibabaw niya. Yan, lalagyan ko ng bagong soil sa ibabaw para maano naman yung top niya. Yan. So, ito yung crested part niya guys. And ito yung not crested. Ayan So, ngayon, nakaka-recover na din sila guys. Kasi, nasobrahan to sa ulan. So, linggo kasi, ilang linggo yun. Siguro mga 2 weeks yun na dire-diretsong ulan. Umiinit naman, pero panay ulan. So, syempre, hindi to naman mahilig sa water yung ating mga succulents. Kaya, ayan, hindi talaga maiwasan yung may nagrarat sa kanila. Stem rot. Ayan, ito, dati nabili ko lang to malaki na din siya guys, pero hindi pa ganito na sobrang tangkad na. Yan. Lumiit-liit lang tingnan kasi nawala yung mga dahon. Pero kapag bumalik na ulit yung kapal ng dahon niya guys, napakaganda na naman ito. Kagaya dati. So, dati, lagi ko itong napiplex sa mga vlog ko sa inyo. So, ayan. Tingnan natin guys sa mga susunod pang araw kasi dito sa greenhouse makaka-recover na talaga siya kasi okay na yung ating bubong. Yan, hindi na sila dito maulanan. And, marami ng space na pwedeng paglagyan ko sa kanila na makaka-receive sila ng tamang sunlight. So, dahil open area itong ating greenhouse, yan, may initan talaga sila guys. Kahit na umulan, maliwanag pa rin. So, meron silang bright light na ma-receive. So, that's all for today's video guys. And I hope you enjoy watching. And, kung hindi pa po pala kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe, Marjan's Garden, like and share. Also, hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa nating video na gagawin. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood. And, see you on my next vlog. Ito pala guys yung naripat ko last day ba yun? Last week? Parang last week yun guys. Ayan, niripat ko na siya at pinagsama-sama ko. Ito, stress at kulubot. Ayan Kasi, uhaw pa yan sila, hindi ko pa dinidilig. Bye-bye guys!